Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Mula sa pagkakatatag ng ASEAN noong 1967, ito ay nagtagumpay sa layong pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga adyenda o balak na sumasaklaw sa sumusunod na haligi o pillars nito. Ito ay ang seguridad na pampolitikal, pang-ekonomiya, pang-sosyo-kultural, at panglipunan. Ang mga ito ay isinakatuparan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sumusunod na deklarasyon. Ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality o ZOPFAN. Ito ay isang deklarasyon na nilagdaan ng mga ministro ng bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand noong Nobyembre 27, 1971. Sa deklarasyong ito, naniniwala ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na ito ang tamang oras para sa pagtutulungan at pagpapahayag ng pagiging malaya ng rehiyon mula sa kahit anong anyo ng pakikialam ng mga maimpluwensya at malalakas na kapangyarihan. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang gampani na ginampanan ng Pilipinas sa ASEAN. Ang susunod na paksa ay ang Pilipinas sa ASEAN. Ang Pilipinas ay isa lamang sa may pangkaraniwang ekonomiya nang sumapi ito sa ASEAN. At ayon kay Mr. Motoo Konishi, ang co-chair ng Philippine Development Forum sa kanyang press statement noong 2013, ang Pilipinas ay hindi nakilala bilang the sick man of Asia, kundi kinikilala na bilang Asia's Rising Tiger. Narito ang gampani ng Pilipinas sa ASEAN. Bilang kasapi ng ASEAN, binibigyan diin ng organisasyon ang papel ng Pilipinas bilang tagapagpatnubay o tagapag-ayos ng panlabas na pakikipag-ugnayan ng samahan sa estratehikong dialogue partners ng samahan. At tuwing buwan ng Hulyo, ginaganap ang paikot na pagsasali ng tungkuling ito. Sa loob ng isang taong panunungkulan, kinakailangang maisulong ng tagapagpatnubay ang interes ng ASEAN kasabay ng pagpapahusay ng relasyon dito nang naayon sa mutual na paggalang at pagkakapantay-pantay. Ang Pilipinas ay 4 na beses nang naging tagapangulo ng ASEAN. Mahalaga ang naging papel nito sa bawat pagkakataon ng pamumuno nito tulad ng sumusunod. Taong 1987, ang Manila Declaration. Dito napagtibay ang mas malapit na pagtutulungang pampolitika at pang-ekonomiya sa pagitan ng mga kasapi nito, kasama ang kanilang dialogue partners. Sumunod ay taong 2007, Cebu Summit. Dito napagtibay ang pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga migranteng manggagawa ng mga bansang kasapi. At noong 2015, sa ASEAN Convention, sa pangunguna ng Pilipinas, pinalawak ng samahan ang programa laban sa human trafficking. At lastly, noong 2017, sa ASEAN Leaders Declaration on Ending all Forms of Malnutrition, tinalakay dito ang pangako tungo sa iba't ibang estratehiya at pagtutulungan ng bawat kasapi upang mapanatili ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa tulong ng mga sektor gaya ng agrikultura, pampublikong kalusugan at nutrisyon, kapakanang panlipunan at iba pang sektor upang makatulong sa pagpapatupad nito. Sa Article 31 ng ASEAN Charter, ang pamumuno ng ASEAN ay dapat paikutin taon-taon batay sa alpabetikong pagkakasunod-sunod ng mga Ingles na pangalan ng mga miyembro ng bansa. Nagsimula ang ating tagapagpatnubay sa ASEAN sa sumusunod na taon, noong 1987, 1999, 2006 at 2017. Ang isang miyembrong bansa na may hawak ng pamumuno sa ASEAN ay inaasahang maging aktibo sa pagsulong at pagpapahusay sa mga interes at kabutihan ng ASEAN. Kabilang ang mga pagsisikap na bumuo ng isang komunidad sa pamamagitan ng mga hakbangin, koordinasyon at mga pinagkasunduan at pakikipagtulungan. At bibigyan din ang pangunahing prinsipyo ng ASEAN, ang centrality.
Halimbawa sa mga prinsipyong ito ay ang pagkakaroon ng state visit sa iba't ibang bansa katulad ng mga ginawa ng mga sumusunod na pangulo. Sa pagbisita na ginawa ni Pangulong Corazon Aquino sa Indonesia noong Agosto 25 hanggang 26, 1986. Ang kanyang pagbisita ay nakatuon sa pagtataguyod ng pagtutulungan at paglagda ng mga kasunduang pang-ekonomiya at pagbibigay kiin sa mga kasunduan sa air search and rescue operation para sa mga hindi inaasahang pangyayari o sakuna na magaganap. Sa pagbisita naman ni Pangulong Fidel V. Ramos sa Malaysia noong Enero 27 hanggang 30, 1973, nagpanukala siya na magtayo ng konsulado sa Sabah at Davao, na kalaunan ay sinang-ayunan ng Malaysia. Sa pagbisita ni Pangulong Ramos, binigyan diin niya ang pagpapatibay ng magandang relasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Sa panahon ni Pangulong Joseph Estrada at kanyang pagbisita sa Singapore noong Oktubre 11 hanggang 14, 1978, dito napag-usapan ang pagkakaroon ng bilateral trade sa pagitan ng Singapore at Pilipinas at pangangailangan na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya. Sa Singapore, malaki ang kontribusyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at nakatira doon na binibigyang pagpapahalaga ng pamunuan ng bansa. Sa pagbisita naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Kuala Lumpur, sa Malaysia noong Agosto 7, 2001, ay napag-usapan ang mga isyu sa rehiyon at napagtibay ang mga kasunduan upang mapaunlad ng dalawang bansa ang serbisyo sa kalusugan, teknolohiya at komunikasyon at higit sa lahat, turismo. Maraming mga kasunduan din ang nabuo sa pagbisita ni Pangulong Benigno Aquino III sa Vietnam noong Oktubre 26 hanggang 30 noong 2010, tulad ng akademikong pagtutulungan sa pagtatanggol ng bansa, paghahanda at pagtugon sa mga environmental disaster gaya ng oil spill at paghahanap at pagsagip sa mga sakuna na nagaganap sa dagat. Naging instrumento rin ang Administrasyong Aquino sa hindi natuloy na pagbitay kay Mary Jane Veloso noong Abril 2015. Sa panahon naman ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte, nabigyang diin sa kanyang pagbisita sa Indonesia noong Setyembre 8 hanggang 9, 2016, ang talakayan sa mga iligal na droga, transportasyon lalo na sa himpapawid at karagatan, at pagpapabuti ng paglalakbay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng dalawang bansa. Samantalang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay bumisita rin sa Indonesia noong Setyembre 4 hanggang 6, 2022. Sa pagkakataong ito, nilagdaan ang Plan of Action sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia mula 2022 hanggang 2027. Ito ay isang kasunduan sa pagtutulungan sa depensa at seguridad. Nagkaroon din ng Memorandum of Understanding para sa pagtutulungang kultural at pagpapaunlad at pagtataguyod ng isang malikhaing ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. At dyan po nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Sa muli, ito ang inyong kahistorya teacher, Tatay!